Mahal kong pamangkin, pumayag ka na lang na ibenta ang kumpanya sa Whitman Group. Kung hindi, siguradong babagsak ang kumpanya. Alam ko, may paraan ako para ayusin ito. Ang kumpanya ba ay talagang mawawasak sa mga kamay ko? Agos ng kaguluhan, mundong ito ang daigdig ng tao. Ay naku, ang katawang panglangit ko. Hoy bata, nasaan ang nanay at tatay mo? Saan ka nakatira? Gusto mo bang ihatid kita sa bahay? Ang bahay ko ay nasa itaas po, Miss Fairy. Sa itaas? Pero walang nakatira doon. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Pasensya na po, Miss Fairy. Sa totoo lang, wala na akong bahay. Miss Fairy, pwede ba akong sumama sa inyo? Hindi ako magiging pabigat. Baka hindi ko na kayang panatilihin ang kumpanya ko. Hindi ko pa nga alam kung kaya kitang alagaan. Hindi ka ba natatakot na baka masamang tao ako? Nakikita ko naman, hindi ka masamang tao. Ikaw talagang bata. Gutom ka siguro. Tara, kumain tayo ng masarap, okay? Nawala na ang lahat ng kapangyarihan ko. Nasaktan pa nga ang espiritu ko. Wala na bang pag-asa na makabalik sa langit? Sige na, gutom ka na siguro. Kain ka na. Ang sarap tingnan ng pagkain na to. Hoy, dahan-dahan lang. Ang sarap talaga. At sa totoo lang, mas masarap ito kaysa sa pagkain sa Celestial Realm. Anong sinabi mo? Ang Celestial Realm? Wala yun. Ang ibig kong sabihin, yung Celestial Noodle House, doon ako kumain ilang araw na ang nakalipas. Oo nga pala. Anong pangalan mo? Ako si Sawyer. Pwede mo akong tawaging Zoe. Soya. Iniligtas mo ang buhay ko. May utang na loob ako sa'yo. Kaya, sa ngayon, mananatili ako sa mundong ito para protektahan ka hanggang sa ako'y makabawi. Sawi, basta masaya ka. Okay na yun. Sa susunod, ang pinakamalaking taunang event sa lungsod natin, ang Mastercraft Treasure Expo, ay magbubukas ng Maringol. Sa Convention Center sa loob ng 3 araw, kayamanan, ang pag-appraise ng mga pambihirang kayamanan ay maaaring ang pinakamabilis na paraan ngayon para maibalik ang aking espiritual na kapangyarihan. Trea. MS, Chandler, bibigyan pa kita ng 3 araw. Kung hindi mo ako babayaran, ipapatink kita sa Myanmar. Miss, maaari mo ba akong dalhin sa Mastercraft Treasure Expo? Bakit mo gustong pumunta doon? Puno ng iba't ibang klase ng tao ang lugar na yun. Hindi yun lugar para sa mga bata. Sige, tapusin mo muna ang pagkain mo. Miss, dalhin mo na ako. Pangako, may paraan ako para tulungan kang kumita. Ang talino mo para sa edad mo. Gusto mo na agad akong tulungang kumita? Ang gusto ko lang ay manatili kang malusog. Mula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Oh, sige na miss, nakikiusap ako. Sige, dadalhin kita. Ngayon, tuloy mo lang ang pagkain. Hey, mababaliw na ata ako. Yun na ang huling pera sa account ng kumpanya at nag-aabang lang ang board para sumalakay. Hindi ako makapaniwala na dinala kita rito. Grace Chandler. Oh, Grace Chandler. Naghahabol ka na nga lang sa wala. Hindi ako makapaniwalang gumagana ang mga sasakyan dito ng walang espiritual na kapangyarihan. Makapal ang hangin sa alikabok, halos walang bakas ng dalisay na espiritual na enerhiya. Para itong disyerto. Kaya pala ang tagal bago bumalik ang kapangyarihan ko. Soya, anong problema? Wala, okay lang ako. Tara na! Enerhiyang espiritual. Ang daming patay na bato at bulok na kahoy. Konti lang ang lugar na may mahinang kislap na sumisilip. Oh, siya nga pala. Hindi ba ito si Miss Chandler, ang napakamakapangyarihang CEO? Kaya, hindi pa ba nagsasara ang kumpanya mo? May pera ka pang pangsugal dito? Sinusubukan mong yumaman para matakpan ang malaking butas na yan? Ha, masyado ka na yatang nagbabasa ng mga kwentong engkanto. Paano kung ganito? Pakasalan mo na lang ako, ha? Mr. Whitman, wala kang pakialam sa negosyo ko. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Oh, siyang ka pala.
May kasama ka pang maliit na tagalong. Umaasa ka bang magdadala ng swerte ang batang to? Grace, ito na ba ang huling kalokohan mo bago magsara? Nakakatawa. Ha 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 ha. Sino ang tinatawag mong Tagalog? Hindi dapat makipagtalo ang matanda sa bata. Alam mo ba, halos walang-wala na siya. Go. Kung magpalipas ka ng gabi sa akin, baka sakali, magbigay ako ng buong puso. Ha? Puro kasalita, wala namang klase. Hindi mo talaga siya karapat-dapat. Maliit na pasaway. Ano ba ang alam mo? Nandito na si President Griffith. Sylvia, hindi dapat makipagtalo ang matanda sa bata. Tara na, maupo muna tayo. Ikaw. Okay mga kaibigan, ang Mastercraft Treasure Expo ngayong taon ang pinakamalaking na ilunsad natin. 3 araw itong magpapatuloy. At may magandang balita ako para sa inyong lahat. Maingat naming kinolekta ang malaking batch ng mga dekalidad na hilaw na bato mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama rito ang isang may top tier na Imperial Emerald. Gamitin ninyo ang inyong sariling paghusga para magbid para sa mga ito. Yun ba ang halos nawala ng Imperial Emerald? Grace, parang ang galing naman yun. Sabi nila, ang Imperial Emerald ay isang beses lang lumalabas sa isang siglo. Kung makakuha ka ng isa, napakalaking halaga nito. Hindi pa ganap na bumabalik ang kapangyarihan ko. Hindi ako lubos na sigurado. Mr. Smith, alin kaya sa mga batong ito ang maaaring yon? Lahat ng bato dito ngayon ay dekalidad. Kahit na wala sa kanila ang magpakita ng jackpot. Sa aking mga dekada ng karanasan, kahit anong piliin ko ay magkakahalaga. Haha, see. Kung may mabuksan kang kamangha-mangha, magkakaroon ka ng malaking gantimpala. Zoe, ayos lang. Kahit wala tayong mahanap ngayon, okay lang. Gusto ko lang na ilabas ka at maglibot-libot. Hindi. Alam kong kaya ko ito. Akala mo ba ito ay isang palabas sa kalye? Tigilan mo nga yan. Ginoong Whitman, kailangan pa bang ipagpatuloy ito? Gawin mo ang gusto mo. Ako sa akin. Huwag na lang tayong makialaman. Sa totoo lang, ang cute-cute mo kasi. Huwag kang magpakapalad. Palaka ka. Ako ang mananalo ngayon. O sige, mga kasama, magsisimula na ang pagbibidding. May gustong unang pumili? Ara, Tingnan mo yung isang yon. Ano sa tingin mo? Tingnan pa natin ng isang beses. Ginoong Smith, pwede mo ba akong tulungan magdesisyon kung alin dito? Ginoong Whitman, pakiramdam ko, yung number 1. Tingnan mo, kahit ang labas ng bato ay kamangha-mangha, ito rin ang pinakamahal dito. Makatwiran. Kukunin ko ang number 1. Ipanin mo lang tawad para sa number 1, 3 million. May gustong magtaas pa sa 3 million? Dahil si Ginoong Whitman ang pumili, malamang siguradong panalo yan. 5 million. 6 million. Susubukan mong makipagkompetensya sa akin? Balamang yon. Sylvia, sa tingin mo ito na kaya? Sa tingin ko, hindi naman. At ang mahal pa, tingnan pa natin ng ilan. May karagdagang tawad pa? 10 million. 12 million. 15 million. Tingnan natin kung sino pa ang interesado. Naku, ano na ang gagawin natin ngayon? Sa totoo lang, kahit manalo ka sa halagang 15 milyon, duda akong mababawi mo ang iyong pera. Ano ba ang alam mo? Minsan bumili ako ng bato sa halagang 5 million at ipinagbili ko ng 20 million. Kaya ang number 1 na hilaw na bato ay pag-aari na ngayon ni Ginoong Whitman. Ngayon, sunod naman, ipagpatuloy natin ang pagbibidding. May gustong pumili? Mukhang maganda yung isang yun. Kukunin ko ang number 3. Gusto ko ito kahit ano pa ang mangyari, kaya wag na kayong mag-abala. Mukhang maganda ang number 3. Ginang Jones, magandang pagpili. Gusto ko ang number 3. Tatawaran ko ng 1 million. 2 million. Hoy, Ginoong Jones, bakit ba lagi mo akong kinakalaban? Sapat ba ang pera mo? 5 million. Ako ang pipili ng number 5. Numero 5? Numero 5, ang napili ng batang ito. Okay lang ba ang numero 5? Isang maliit na bata lang at CEO ng isang kumpanyang malapit ng mabangkarote. Ang gandang pagkakatugma. Sylvia, sigurado ka ba dito? Hindi ako sigurado. Pero,
Pakiramdam ko may konting init na nagmumula sa loob. Pero, sa tingin ko lang ito ay medyo pangkaraniwan lang. Hala, sige na. Miss Chandler, dapat kong sabihin, pagdating sa panlasa ng anak mo, talagang kakaiba. Ang batong ito ay halos 1 taon nang nandito. Lahat ng eksperto ay umiling dito. At akala pa niya'y kayamanan ito. Kung talagang pakikinggan mo siya at bibilhin ito, hindi lang yan bangkarote. Iyon ay ganap na pagkalugi sa pananalapi. Hahaha. Sa aking mahabang karanasan, ang numerong pub na ito ay walang pag-asang manalo. Oo, ang numero 5 ay talagang palpak. Malamang nagpapabato lang ang batang ito. At ang nanay ay nakikinig pa sa anak niya. Talagang desperado na sila ngayon. Nakakawa naman. Magsisimula na ang pagtaya sa numero kapula sa 0.8 million. Miss Chandler, nais mo bang mag-alok? Hayaan mo lang si Zoe na magsaya dito. Ganun talaga ang buhay. Kukunin ko ang batong ito. Kung walang magtataas sa 0.8 million, ang batong ito ay mapupunta kay Miss Chandler. President, paano kung simulan natin sa pagbuka sa kanyang bato? Sige, buksan natin ang numero 5. Wait, dahan-dahan lang diyan sa hiwa. Simulan mo sa pinakamahinang parte. Ipakita natin kay Miss Chandler ang tinatawag nilang broke with one stroke. Kahit na mahina ang init na yan, may konting enerhiyang espiritual sa loob. Pero bakit kaya? Wala ito. Walang kwenta talaga. Itong maliit na berde, baka pwedeng gawing mumurahing agimat. Hindi ito nagkakahalaga. Sabi ko na nga ba, 800,000 para lang sa isang tunog. Ang mahal naman ng aral na yan, pero sulit naman siguro. Ang batang yon, isang lakad na sakuna. Grace, oh, Grace, hindi ba kita binalaan? Ayaw mo lang makinig. At ngayon, nagdurusa ka. Malapit ng mabangkarote ang Bright Horizon Inc. At ang pagtaya mo sa batong to, ang huling pag-asa mo. Anong nangyari? Nadali ka ng batang yon. At nawala ang lahat. Iniisip ko kung paano mo papasahurin ang mga empleyado pagkatapos nito. O haharapin ang mga maniningil ng utang. Grace! Ang kamalayang espiritual ko. Sa mundong ito ay napakahina. Ni hindi ko maninag ng maayos. Ang pinakabasi kong enerhiya. Okay lang, Zoe. Ako yon. Sarili kong desisyon yon. Kung nawala na ang pera, kikita ulit tayo. Kapag may isang pintong nagsara, may isa namang magbubukas. Pero sa totoo lang, dapat mong isipin kung paano mo ililigtas ang sarili mo. Pasensya na, Grace. Ako ito. Ako ang walang kwenta. Pero maniwala ka. Sumpa ko tutulungan kitang mabawi ang lahat. Hayop kang bata ka. Sige, nakuha ko na. Pwede bang bigyan mo ako ng 2 araw para maayos ang bayad? Pangako ko, mag-iisip ako ng paraan. Sa loob ng 2 araw na ito, titipunin ko ang bawat sentimo. Ang pinagmulan ng San Sinukob. Ang lahat ng bagay ay bumabalik sa pinag-ugatan. Hindi mabilang na buhay ng pagsasanay. Para makamit ang tunay na kapangyarihan. Talagang lugar ito kung saan hindi lumalago ang kapangyarihan. Sa ganitong bilis, baka abutin ng magpakailanman bago maibalik ang kapangyarihan ko. Ang enerhiya ay konektado sa emosyon?
Nakikita ko na. Binibining Chandler. Hindi naman sa hindi kami makatwiran. Alam mo ang kalagayan ng kumpanya tulad din namin. Nasira ang cash flow. Paulit-ulit na kinakansela ang mga order. Araw-araw nandyan sa pinto natin ang mga supplier. Sinabi mo noon na pupuntahan mo ang Mastercraft Treasure Expo para maghanap ng oportunidad. Pero ano ang nangyari? Lalo pa tayong nalugi ng daan-daang libo. Paano mo aasahan ang sinuman sa amin na magtiwala sa iyong pamumuno? Tama siya, Grace. Nakita naming lahat na lumaki ka. Ngunit hindi maaaring maging personal mong laruan lang ang kumpanya. Iminumungkahi namin na tanggapin ang alok sa pagbili ng kumpanya ni G. Whitman. Medyo mababa ang halaga, ngunit kahit papaano ay mapoprotektahan ang puhunan ng lahat. G. Jones, G. Lee, bigyan ninyo po ako ng kaunting panahon. Nakikipag-usap na ako sa mga bagong investor at ang aming kumpanya ay gumagawa ng bagong proyekto. Bagong proyekto? Naiintindihan ng lahat, ngunit hindi makakapagpatay ng malapit na sunog ang tulong na malayo. Paano kung ganito? Kaming lahat ay bibigyan ka ng isang huling linggo. Sa susunod na linggo, kung hindi mo masiguro ang kahit 5 milyon para punan ang kakulangan sa pondo o makakuha ng malaking order na maaring magligtas sa kumpanya mula sa pagkalugmok, huwag mo kaming sisihin kung gagamitin namin ang aming mga karapatan bilang mga shareholder at ituloy ang proseso ng pagbili. Sige, 1 linggo. G. Whitman, huwag kang mag-alala. Tulad ng hiling mo, naipit na namin siya sa isang sulok. Sa loob ng 1 linggo, tiyak na wala na siyang takas. Saka natin itutuloy ang mababang alok sa pagbili. Magiging maayos ang lahat. Hindi alam kung saan nanggaling yung maliit na yon. Hindi yan magdudulot ng problema. Sige, ikinagagalak kong makipagtulungan sa'yo. Matandang tusukan. Nagsasabotan ka kasama yung Whitman para nakawin ang negosyo ng pamilya ni Grace. Hay nako! Grace, uminom ka ng tubig. Salamat, Zoe. Hindi ako nauuhaw. Sofia, kung sakaling mawalan ako ng lahat, Saan ka man, nandyan din ako. Pero Grace, tutulungan talaga kita. Tayo ay mananalo. mananalo talaga tayo. Gagawin natin. Sigurado ako. Kumusta, Ginang Luis? Kumusta, Ginoong Brown? Hoy, anak. Hindi maganda ang itsura nito. 3 araw na lang ang natitira sa atin. Gusto mo bang kausapin ko si Ginoong Whitman? At pag-usapan ang mga detalye ng pagsasama? Kahit papaano, mababawasan nito ang ating mga lugi. Huwag mo nang problemahin, Ginoong Jones. Hindi pa naman huling oras. Ang pagtangging mapahiya, lalo lang tayong mahihirapan. Buisit! Ako ang may kasalanan, wala akong kwenta. Kung may kapangyarihan pa ako, hindi ko hahayaang ganyanin siya ng mga yon. Paumanhin? Pasensya ka na. Mula ngayon, baka kailanganin talaga kitang dumaan sa mga mahihirap na panahon. Hirap na hirap si Mommy. Mommy, nakikita ko. Nakikita ko talaga ang ilaw sa loob ng bato.
Ano ang sinabi mo sa akin? Sa tingin ko, mas nakakataba ng puso kapag tinatawag kitang mommy. Kasi napansin ko, ibang bata rin ganon. Pasensya na. Sa totoo lang, ang cute-cute mo talaga. Oo nga pala. Yung sinabi mo kanina. Yun. May dilaw na ilaw sa loob ng batong yun. Pero yung lampara walang ilaw. Sabi mo kumikinang ito, yung isa hindi. Pasensya na. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko talaga maintindihan. Malinaw kong nakikita. Nung nakaraan, yung batong number 5, mali yung pinutol nila. Yung batong yun kumikinang talaga. Hindi ako nagkakamali, Mommy. Pumunta ulit tayo sa Mastercraft Treasure Expo. Magtiwala ka sa akin. Alam kong makikita ko yung pinakamakinang na bato. Ngayon pa nga ako, matutulungan kitang kumita. Sige, maniniwala ulit ako sa'yo. Subukan natin ulit. Kaya ko talaga to. Ang langit at lupa'y magkaugnay, lahat ng lakas ay nagmumula sa ugat. Madalas na utos ng dakilang pantas, bigyan mo ako ng kapangyarihan, ihandog mo sa akin ang iyong karunungan. Kahit na bumalik na ang ilan kong kakayahan, napakalayo pa rin sa dating lakas ko. Sa mundong ito, sa pag-appraise ng mga kayamanan, baka sapat na to. Pero hindi magtatagal ang kapangyarihan. Kailangan kong bilisan. Oh, siya nga pala. Hindi ba kayo si Miss Chandler at ang maliit na sinungaling? Ang mga nawalan ng lahat noong nakaraan. Ayaw pa ring sumuko? Nandito para itapon muli ang inyong pera? Miss Chandler, ito ay sugal na ang hiyas, lahat ito ay tungkol sa iyong mata para sa detalye at karanasan. Hindi ito larong pambata. Hindi ka ba natuto ng husto mula sa iyong huling pagkatalo? Hindi ako makapaniwalang dumating ka talaga. Nakakatakot talaga ang batang iyon. Anong malas? Pagtuunan mo ang iyong negosyo. Ako naman ang sa akin. Wala talaga tayong kinalaman sa isa't isa, di ba? Mami, iyon. Bili natin yun mamaya. Diyos ko, hoy bata, wag mong ituring ang bawat maliit na bagay na parang kayamanan. Iyon ay isang bunton lamang ng basura. Kahit libre, walang kukuha niyan. At gusto mo talagang bilhin iyon? Grace, gawan mo ng paraan iyan. Ito ay hindi lang pag-aaksaya ng pera. Ito ay purong kabaliwan. Itong bato ay itim na itim, walang kulay. Ito ang pinakamasamang posibleng pagpili. Ang balat ay napakadol, walang buhay. Sa totoo lang, wala nang pag-asa ito. Bata, tigilan mo ang paggulo. Ang isang ito ay talagang nakaupo dito ng matagal na. Palagi itong ginagamit sa ilalim ng mga kahon bilang suporta. Bata, kung gusto mo talaga ito, paano kung 1,000 piso? At sa iyo na ito. Mami, magtiwala ka sa akin. Ito lang ang nag-iisang kumikinang ng pinakamaliwanag. ₱1,000, tama ba? Kukunin ko ito. Hoy, kung bibilhin mo yan, dapat buksan mo kaagad dito mismo. Hoy, halika tingnan mo ito. Ito ang biro ng siglo. Si Grace Chandler at ang tangang anak niya ay magpapakita na naman ng palabas na isang hiwa, bangkarote. Miss Chandler, paano mo nga ba hihiwain ito? Mula dito hanggang dito, punasan mo. Punasan? Bakit punasan? Sige na, hiwaan mo na. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras ng lahat. Diretsahan na lang ang sasabihin ko. Kung ang bagay na to ay talagang magpapakita ng berde sa loob, isusulat ko ang apelyido ko ng patiwarik. Hindi, sandali. Kakainin ko ang makina ng paghiwa ng bato dito mismo. Hiwaan mo. Oo, bilisan mo at hiwaan. Nawawalan na ng pasensya ang lahat. Hiwaan mo. Hindi na makapaghintay pa. Sige na, hiwaan mo na.
Naghihintay kaming lahat. Bilisan mo. Ano pa ang hinihintay mo? Hiwaan mo na. Pumusta na kayo, mga kasama? May dumi ba ng aso? O mga lumot lang? Usok. May usok na lumalabas. Imposible. Kahit ba batong panghakbang ay pwedeng magkausok. Ano naman kung may usok? Isang patong lang ng usok yan. Sa ilalim, siguradong bato pa rin. Berde. Wow, tingnan mo yung perpektong berde. Naging maliwanag ang kalidad ng jade. Pantay-pantay ang kulay sa lahat ng gilid. Biglang tumaas ang halaga. Tumataas ng tumataas. Putulin din dito. Imperial Emerald, jade na antas salamin. Miss Chandler, ang deal na ito ang magpapayaman sa iyo. Tingnan mo ang kulay at pagkaaninag. Talagang walang kapintasan. Imperial Emerald, galing sa isang pirasong batong tapakan, hindi pa ako nakakita ng ganyan. Hoy, Miss Chandler. Bibigyan kita ng 5 million para dito. Tataasan ko ng 5.5 million. Kukunin ko na ang pera para sa iyo ngayon din. 8.3 million. 10 million. 10 million. Handa na ang cheque ko. Amin na ito? Nagawa natin, Zoe. Hindi ko kayang pasalamatan ng husto. Nagawa natin. 7 milyon. Sinabi ko sa iyong tutulungan kita. Mr. Whitman, 500,000. Salamat sa inyong negosyo. Swertihan lang yon. Tigilan mo yan. Aalis na tayo. Ba, ita. Hindi pwede. Imposible yun. Likas na talento ba ito? Oo. Hoy. Sa wakas, kakayanin natin ito sa ngayon. Salamat. Zoe, ikaw talaga ang swerteng dala ng nanay. Mula ngayon, magpapalaki ako sa'yo ng parang sarili kong anak. Ang galing naman. Hoy nanay, ikaw rin ang swerte ko. Oo nga, Zoe. Totoo bang nakikita mo ang liwanag sa loob ng mga bato? Oo, nung nasa taas ako. Tinuruan ako ng master ko. Sabi niya, tawag doon ay X-ray vision. Pero ngayon, minsan gumagana, minsan hindi. At kapag masyado kong ginamit, nahihilo ako. Kung ganoon, pwede mo lang gamitin ang kakayahang yan kung wala na talagang ibang paraan. Naiintindihan mo ba? Oo. Kain ka ng karne. Dapat ikaw rin kumain ka ng marami. Halika na. Ang ng batang yon. Sirain ang lahat para sa akin. Ano na ang gagawin natin ngayon, Mr. Whitman? Ngayong may pera na siya, wala tayong magagawa sa kanya sa ngayon. Wala tayong magagawa. Kung hindi natin siya mahuhuli ng harapan, subaybayan siya mula sa likod. Bantayan ng mabuti ang batang yon. Pakiramdam ko, may kakaiba sa kanya. Oo nga pala, bilisan ang paggalaw sa kumpanya ni Grace mula sa loob. Oy, Secretary Lee. Noong nakaraang linggo, iniwan ko ang orihinal na patent certificate para sa bagong eco-friendly material sa desk ko. Nakita mo ba? May meeting tayo sa mga investor mamayang hapon at kailangan kong ipakita iyon. Miss Chandler, hindi ko po iyon hinawakan. Matapos mong tingnan iyon noong nakaraan, hindi ba doon mo lang iniwan sa desk mo? Gets. Pasok. Miss Chandler, narinig kong naghahanap ka ng isang sertipiko. Hindi ka pwedeng maging pabaya sa isang bagay na ganito kahalaga. Ang investment meeting mamayang hapon ay nakasalalay dito. Naiintindihan ko.
Miss Chandler, anong sertipiko? Hindi ko kinuha. Saan mo inilagay? Kung hindi mo kinuha, sino ang kumuha? Yung matandang suplado ba na yun ang gumulo ulit? Nakakainis! Kung buo pa sana ang kapangyarihan ko, isang pag-scan lang ng isip ko ay mas madali kaysa dito. Relax ka lang. Maayos kung itinago. Hindi niya iyon mahahanap. Nasa pangalawang drawer ni Secretary Lewis sa pinakailalim na compartment na natatakpan ng mga itinapong files. Hayaan mo siyang mag-alala. Miss Lewis, Sawyer, anong problema? nauuhaw ako. Gusto kitang papuntahin para kumuha ng tubig. Pwede mo ba akong tulungan doon? Siyempre naman, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Salamat. Ganon ba kauhaw ang batang ito? Hindi pa makapaghintay ng ganito kaikling panahon. Zoe, malaking tulong ka ulit kay Mommy. Ikaw talaga ang munting lucky star ni Mommy. Hehe. Ang device na ito ang pinaka-advanced sa buong bansa ngayon. Napaka-efficient nito at ang safety ay talagang top priority din. Kahanga-hanga, Miss Chandler. Malaki ang tiwala namin sa technical capabilities ng inyong kumpanya. Zoe, anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Mami, sa tingin ko, hindi maganda ang machine na yon. At nakakakita ako ng parang black energy sa paligid nito. O sige, lahat, mag-move na tayo. Pumunta na tayo sa susunod na part. Okay. I-check agad ang lahat ng core equipment, lalo na ang computer systems. Dapat, sigurado tayong walang magiging problema. At tandaan na mag-install ng hidden cameras sa mga crucial spots sa equipment. Gusto kong makita kung sino ang nagta-target nito. Miss Chandler, sinasabi mo ba? May ayos sa maayos na takbo ng mga bagay para sa atin? Dapat tayong maging handa. Miss Chandler, tulad ng inaasahan ko, ang mga computer ay na-infect ng bagong uri ng virus. Kapag tumakbo na sila, ang ating core technology ay agad na infiltrate ng virus na magdudulot ng pag-crash ng equipment. Walang awang galaw yan. Na-install na ba ang mga camera? Lahat ay nakaset up ng palihim. May full coverage na tayo sa area. Mabuti. Pero wag munang mag-alerto sa kahit sino. Kaya sinusubukan mong. Ma-lure out ang culprit. Kung malaman nilang hindi sila nagtagumpay, talagang susubukan ulit nila. Tapos, mahuhuli natin silang red-handed. Hello? Ginoong Whitman, lahat ay nakahanda na. Sa susunod na pagbisita ng mga kliyente, bibigyan natin sila ng tunay na sorpresa. Magaling. Tingnan natin kung paano siya makakalusot dito. Handa na tayong lahat. Pwede na nating simulan ang pagsubok. Mayroon namang mga bagay dito sa lugar na ito na dapat makita. Ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Ano ang nangyayari dito? Paumanhin sa inyong lahat. Hindi ito aksidente. May nagplano ng buong bagay na ito ng sadya. Nakuha na namin ang lahat ng ebidensya. Huwag kang gagalaw. Dalhin ninyo siya. Relax. Walang magkakamali. Basta't ang mga kagamitan ay mapapatay, tiyak na aalis ang mga kliyente. Sa puntong iyon, Ginoong Whitman, ang kumpanya ay mapapasa inyo na. Nanatiling kalmado sa ilalim ng presyon si Miss Chandler, mahusay na humawak sa lahat at disiplinadong namahala sa koponan. Ang pakikipagtulungan sa inyong kumpanya ay nagbibigay sa amin ng tunay na kapanatagan ng loob. Pirmahan na natin ang kontrata. Salamat sa inyong tiwala. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Ginoong Jones,
Tungkol sa pakikipagsabuatan mo sa mga taong labas, sinadyang pagsira sa mga kagamitan ng kumpanya, pagtatangkang magtanim ng virus, at pagpapahamak sa interes ng kumpanya, may iba ka pa bang gustong ipaliwanag? Ako. Ginoong Whitman, nakahanda na ang lahat. Ginoong Jones, talagang ikinabigo mo kami. Alam mo ba na krimen ito? Iminumungkahi ko na agad nating tanggalin si Paul Jones sa kanyang posisyon at isailalim ang usapin sa mga autoridad. Lahat ng sang-ayon, mangyaring itaas ang inyong kamay. Seguridad. Sige, ituloy na natin ang pulong. Sylvia, Ano? naalis na sa kumpanya ang mga masasamang tao. Mula ngayon, tayo na lang dalawa at ang mga taong tunay na gustong makipagtulungan. Oo, patuloy na gaganda ang lahat mula ngayon. Ipagtatanggol ko si Mommy. Hindi ko hahayaang may mga pikay, Mommy. Mabuti. Kaya mula ngayon, magtulungan tayong sumuporta sa kumpanya. Okay? Okay. Siguraduhin mong matulog ka ng maaga ha? Dahil simula bukas, maghahanda na tayo para sa adoption ceremony sa Makalawa, okay? Okay, Apir. Yehey! Kahit magaganda ang mga damit sa mundo ng mga tao, hindi talaga ito makakapantay sa ginhawa ng kasuotang panglangit ko. Zoe, anak ko, ang pogi-pogi mo ngayon. Ito ang regalo ni Mommy para sa'yo. Simula ngayon, ikaw na ang opisyal na anak ko, ang anak ni Grace Chandler. Oh, paborito ko si Mommy. Oo, napakaganda naman yan. Ginang Chandler, handa na ang lahat. Dumadating na ang mga bisita isa-isa. Sylvia, handa ka na ba? Lumabas ka at tanggapin mo ang pagbati ng lahat. Handa na ako, Mommy. Tara na, sige. Oy, congratulations, Miss Chandler. Ang cute-cute ng anak mo. Miss Chandler, pinagpala ka talaga. Sumisikat na ang kumpanya. At ngayon, mayroon ka ng matalino at gwapong anak na lalaki. Salamat, tara na. Grace, ang bait-bait talaga ng batang ito. Pero tiningnan mo naman ang background niya, di ba? Baka kasi bigla na lang may problema na sumulpot sa hinaharap. Tama siya, Grace. Malaking bagay ang pag-ampon ng bata, lalo na yung hindi mo alam ang pinanggalingan. Dapat talaga mag-ingat ka. Paano kung ano-anong klaseng tao ang mga magulang niya? Tita, pinsan, anak ko si Sawyer. Ang mahalaga ay hindi ang nakaraan niya, kundi ang kinabukasan naming magkasama. Magsisimula na ang palabas. Kakaiba. Ang lambot ng aura ng batang ito, parang isinilang siya sa ilalim ng isang mapalad na bituin. Pero hindi matatag ang kanyang kaluluwa. Parang may halo mula sa ibang mundo na pumapalibot sa kanya. Sino ba talaga siya? Grace talaga? Nag-iisa ka? Mag-isa mong pinalaki ang bata? Paano ka pa makakahanap ng lalaki sa hinaharap? Unti-unti nang umuusad ang kumpanya. Huwag mong pabayaan ang sarili mo ulit. Narinig kong maganda raw ang swerte ng batang yon. Pero ang swerte, alam mo, hindi mo masasabi. Wala nang mas maaasahan kaysa sa matibay na pinagmulan ng pamilya. Grace, huwag kang magpaloko sa itsura. Napaka-shallow at makitid ng pamilyang yon. Ang lakas pa ng loob magchismis tungkol sa akin. Maghintay ka lang kung paano kita pakikitunguhan. Wala akong utang na paliwanag sa kahit kanino. Si Sawyer ang anak ko. Hindi yun magbabago kailanman. Kung narito ka ngayon, para magbigay ng iyong pinakamainam na pagbati, palagi kitang tatanggapin. Pero kung narito ka lang, para sabihin ang mga bagay na ito, edi, umalis ka na. Sylvia, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Mommy. Huwag mong pakinggan ang kalokohan nila. Alam ko,
Mommy, ikaw din ang pinakamahalaga sa akin. Master, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? May problema ba sa batang yon? Ang batang ito ay pinagpala ng malalim na kapalaran. Talagang hindi pangkaraniwan. Pero kakaiba ang kanyang pundasyon. Kung magagamit ko siya, magiging napakahusay. Kung hindi, siya ang magiging sanhi ng kapahamakan. Kailangang magdesisyon ka agad. Kung hindi siya magagamit, edi sirain mo. Gusto kong makita kung may dahilan pa para ngumiti si Grace. Ngayon, bigyan natin ng malakas na palakpakan. Habang pinapasok natin ang pinakamasayang bituin ngayong araw, si MS Grace Chandler at ang kanyang kaibig-ibig na anak na si Sawyer. Sawyer. Natutuwa ako. Sandali lang. Miss Chandler, pahintulutan ninyo akong magsalita. Sir, may sasabihin po ba kayo? Miss Chandler, mga binibini at ginoo, hindi ako narito para takutin ang sinuman o sirain ang masayang okasyong ito. Sa totoo lang, hindi ko kayang panoorin si Miss Chandler at kayong lahat na tamaan ng paparating na sakuna. Ang batang ito ay may pambihirang kapalaran. Hindi siya kabilang sa atin. May dala siyang madilim na enerhiya mula sa ibang mundo. Sa katunayan, sa loob ng 1,000 taon, siya ay tagapagbalita ng kalamidad. Sinumang lumapit sa kanya, sa pinakamabuti, ay haharap sa mga pagkaantala, sa karera at mga problema sa pamilya. Sa pinakamasama, magkakagulo ang kanilang tahanan at maaaring sundan ito ng pagdanak ng dugo. Miss Chandler, kung ipipilit mong ampunin ang batang ito, natatakot ako na hindi magtatagal bago ka mawalan ng lahat at ang iyong pamilya ay masira. Masisira ang kanyang pamilya? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Anong kalokohan yan? Anong lakas ng loob mong insultuhin ako? Matandang manloloko ka. Paano ka naging napakapal? Talagang katawa-tawa. Sa lahat ng ginagawa ko, wala akong dapat ikahiya at wala rin akong ginagawang mali. Anak ko si Sawyer at siya ang swerte ko. Simula nang dumating siya sa buhay ko, pabuti ng pabuti ang kumpanya ko. Walang nangyaring kahit anong problema. Tinatawag mo siyang malas? Ano ba talaga ang ebidensya mo? Nagbibintang ka lang ba ng walang basehan? Nagsasabi ng kung ano-ano dito? Grace, pwede bang tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo? Siya ay tunay na dalubhasa. Imposibleng gawa-gawa lang niya ito. Ginagawa niya ito para protektahan tayong lahat. Gusto mo bang isugal ang buong pamilya natin dahil lang sa batang ito na hindi mo naman kilala ang pinanggalingan? Ano ang sinabi mo? Ginang Chandler, kung hindi ka maniniwala, ako na mismo ang titingin. Ang batang ito ay mayroong itim na enerhiya mula sa ibang mundo. Lahat, pakitingnan ninyo. Ito ang madilim na enerhiyang kumakapit sa batang ito. Kung hindi natin ito aalisin, magkakaroon ng walang katapusang problema sa hinaharap. Kaya totoo palang hindi siya normal. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na hawakan ang anak ko. Masamang espiritu. Isa ka sa mga demonyo. Anong lakas ng loob mo, masamang espiritu? Tingnan mo kung paano kita aalugin. Sorry.
na erehe mula sa mundo ng mga tao na may mahinang kapangyarihan? Paano mo na ituring na pang-aapi ang nanay ko? Suvi, ayos ka lang? Halimaw. Saklolo, tulungan mo ako! Talagang halimaw iyon. Liwanag. Ang liwanag ng espiritu. Ang mundong ito'y nasira na sa loob ng maraming panahon. Hindi pinapayagan dito ang mga immortal. Ikaw, sino ka na nagpakita sa mundong ito? Nabigo ako, nakilalanin ang iyong kadakilaan. Paumanhin sa pagkapuot sa iyo. Huwag mo sana akong sisihin. Karapat-dapat ako sa anumang parusa. Ako si Batang Langit na si Sawyer, alipin ng Diyos. Dahil sa pakikipagduelo ako sa halimaw, ako'y nahulog sa magulong daloy ng panahon, nasira ang aking espiritu at napadpad sa mundong ito. Sylvia, Salamat sa aking ina, si Grace Chandler. Sa kanyang kabaitan at habag, iniligtas niya ako nang ako'y nasa bingit ng kamatayan, nagbigay ng init at lubos na pinangalagaan ako. Ang kanyang kabaitan ay parang pagbibigay sa akin ng bagong buhay. Parang itinadhana ng tadhana ang ugnayang ito. Kaya nanatili ako sa mundong ito, una, upang mabayaran ang utang na loob sa pagligtas sa aking buhay, at pangalawa, dahil ninanasa ko ang mga ligaya ng mundong ibabaw at mahal ko ang ginhawa ng yakap ng aking ina. Sa katawang ito at sa puso kong ito, nais kong magpakailanman maging anak ni Grace, ako si Sawyer. Immortal Lord. Hindi naman sa hindi kami naniniwala sa iyo. Pero kasi ang sinabi mo ay talagang mahirap isipin. Naiintindihan ko. Hayaan ninyong ipakita ko ang kaunting kakayahan ko para mapanatag ang loob ng lahat. Sa ngayon, nakabawi na ako ng 50% ng aking kapangyarihan. Panahon na para ipakita ko sa inyo ang kaya kong gawin. Namumulaklak ang patay na puno. Talagang hindi ka panipaniwala ito. Ito ang Stardew. Ang pag-inom nito ay makakatulong para mabuhay ka ng mas mahaba at mas malusog. Gusto mo po bang subukan? Ang galing! Bumalik na ang aking kalusugan. Hindi ako makapaniwala. Himala. Himala. Talaga. Tunay na himala ito. Salamat sa pagpapala sa akin. Ako ay naniwala na. Talagang kumbinsido na ako. Immortal. Hindi. Immortal. Bulag at hangal ako noon. Marami akong pagdududa dati. Patawarin ninyo po ang aking mga pagkakamali. Sa pagmasid sa himalang ito ngayon, sa wakas ay napagtanto ko kung gaano kalawak ang mundong ito. Talagang ignorante tayo. Pagbati, Sawyer na immortal. Binabati kita, MS Chandler, sa pagtanggap ng ganyang biyaya. Mga kasama, hindi na kailangang maging formal. Sige na. Ngayong pumasok na ako sa mundong mortal, susundin ko ang mga kaugalian at batas dito. Ngayon ay araw ng kagalakan para sa akin at sa aking ina. Sana ay makihati kayo sa aming kaligayahan. Ang dalawang ito ay may masamang hangarin. Paulit-ulit nilang sinubukang saktan ang aking ina. Kurt Whitman, ang batas ng mundong ito ang parurusahan sa iyong mga kasalanan. At ikaw, hindi madali ang iyong paglalakbay, ngunit naligaw ka ng landas. Ngayon, sisirain ko ang iyong madilim na kasangkapan at aalisin ang iyong kapangyarihan. Sana ay makita mo ang tamang landas mula ngayon. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga ginawa. Simula ngayon, si Grace na lamang ang tanging ina sa mundong ito. Ang Bright Horizon Inc. ay nasa ilalim ng aking biyaya at proteksyon. Lahat ng tapat na kasosyo ay pagpapalain. Ngunit kung mayroong mang may masamang hangarin, sisiguraduhin kong mapaparusahan ka. salamat sa inyong lahat.
sa pagpunta rito upang masaksihan ang pinakamahalagang sandali para sa akin at kay Zoe. Lahat ng nangyari bago ito ay tapos na. Mula ngayon, nakatuon kami sa pakikipagtulungan sa bawat isa sa inyo at sa pagbuo ng pangmatagalang kooperasyon. Umaasa rin kaming maibibigay ninyong lahat ang inyong pinakamainit na pagbati para sa amin ni Zoe. Sige. Sylvia, Nanay! mula nang unang makita kita, napansin kong iba ang paraan mo ng pagtingin at pagkilos sa mga bagay. Pero, hindi ko lang talaga mawari kung ano iyon. Hindi ko inakala kung gaano karami ang pinagdaanan mo. Ang naisip ko lang, kailangan kitang tratuhin ng mabuti. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nanay, hindi mo ako iiwan, di ba? Siyempre hindi. Mahal na mahal ka ng nanay. Nang malaman kong ang aking Zoe ay isang napakagaling na munting diwata, sobrang ipinagmamalaki kita. Pero sa totoo lang, nasasaktan lang ang puso ko para sa'yo. Ang sakit siguro ng pagbagsak mula sa napakataas. Ang sakit siguro, no? Ang lungkot siguro ng pagdating mag-isa sa mundong ito. Nakakalungkot talaga, ano? Zoe, pasensya na. Huli na nang malaman ni Mama. Noon, ang sakit talaga. Natakot din ako ng sobra. Hindi ko mahanap ang daan pabalik. Halos mawala na ang isip ko. Pero ngayon, ayos na ang lahat. Hindi na ako natatakot. Mula ngayon, kung nasaan si Mama, doon ang tahanan mo. Kahit na ikaw ay isang munting immortal o simpleng si Zoe lang, ikaw pa rin ang baby ni Mama, hindi ba? Oo, dito ang tahanan ko. Kung saan man pumunta si Mama, doon ang tahanan. Hindi na ako aalis ulit. Hoy, Zoe, remain ng mga immortal sa langit? Marami bang immortal sa paligid mo doon? Oo, napakaganda talaga doon. Puro matatandang lalaki na may puting balbas. Lalo na ang master ko, mabait siya sa akin. Pero hindi niya ako pinapayagang magloko. Sawyer,